Scorpio, paano kung ang himalang pinansyal na matagal mo nang ipinagdarasal ay paparating na talaga? Hindi na tahimik ang universo. Nagpapadala na ito ng mga senyales, paulit-ulit na numero, bugso ng emosyon, malinaw na panaginip, lahat ay nagtuturo sa isang makapangyarihang sandali. Hunyo 1, 2025. Sa araw na ito mag-a-align ang mga bituin sa paraang matagal nang hindi nangyayari. Bubuksan ang isang portal ng pinansyal na pagbabago na nakalaan lamang para sa'yo. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa kapalaran. Ang kapalaran mo. Kung pakiramdam mo'y natigil ka, napag-iiwanan, o isinumpa pagdating sa pera, magbabago na ang lahat. Dahil ang malaking pagbabago mo ay hindi darating dahil lang sa tsamba. Scorpio, hindi ka kailanman itinadhana para sa isang karaniwang buhay. Ang iyong paglalakbay ay laging tungkol sa pagbabagong anyo, ang muling pagbangon mula sa abo, paulit-ulit. At ngayon, may inihahandang pambihira ang kosmos para sa iyo. Sa Hunyo 1, 2025, isang bihirang pag-align ng mga planeta ang magbubukas ng makapangyarihang enerhiya. Isang portal na may kakayahang magdala, hindi lang ng pinansyal na pagbabago, kundi ng isang ganap na pagbaling ng iyong kapalaran. Hindi ito basta-bastang prediksyon. Ito'y personal. Ito'y kosmiko. Ito ang sandali mo. Nagbuwis ka, tiniis mo ang sakit, at nanatiling matatag kahit bumagsak na ang lahat sa paligid mo. At dahil doon, gagantimpalaan ka ng universo, ng kasaganaan, kaliwanagan, at isang himala na hindi mo inaasahan. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit napakahalaga ng petsang ito, ano ang mga senyales na dapat mong abangan, at paano mo ihahanda ang sarili mo upang matanggap ang yaman na matagal nang nakatakda para sa iyo. Ang kosmikong paghahanda. Bakit mahalaga ang Hunyo 1 Scorpio? Hindi umiikot ang universo sa oras ng tao. Naghihintay ito ng banal na pagkaka-align. Kung kailan ang enerhiya, mga planeta, at intensyon ay nagsasama sa perpektong paraan. At sa Hunyo 1, 2025, darating na ang sandaling yon para sa iyo. Ang araw na ito ay tanda ng isang makapangyarihan at bihirang kaganapang astrological. Si Pluto, ang isa sa mga ruling planet mo, ay makikiayon sa Jupiter at sa buwan. Nabubuo ng tinatawag ng mga astrologer na transformational wealth trine. Sa madaling salita, ito ay parang iniaabot sa iyo ng universo ang susi sa isang kayamanang hindi mo alam na para sa iyo pala. Si Pluto, ang planeta ng kamatayan, muling pagsilang, at tagong kapangyarihan ay gigising sa pinakamalalim mong potensyal. Si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak at mga biyaya, ay pinapalakas ang lahat ng kanyang mahawakan, lalo na kapag tumugma ito sa matinding enerhiya ng Scorpio. At ang buwan? Hinahaplos nito ang emosyon mo, pinapalakas ang intuition mo, at nagsisilbing kanal kung saan dumadaloy ang mga himala. Hindi lang ito basta magandang araw para sa pera. Ito ay isang sagradong bintana, isang espiritual na lagusan, isang sandaling minsan lang dumarating sa loob ng isang dekada, kung ikaw ay masuwerte. Ang Scorpio ay namumuhay sa lalim. Di tulad ng iba na nagmamanifest mula sa mababaw na kagustuhan, ikaw ay nagmamanifest mula sa kaluluwa, mula sa anino, mula sa sugat. Kaya napakalakas ng epekto ng alignment na ito sa'yo. Tumutugma ito sa pinaka-core mong katotohanan. Wala kang makakakamit na tunay na mahalaga nang hindi dumadaan sa pagbabago. Sa Hunyo 1, may mga pintong magbubukas. Maaaring pisikal ito, tulad ng isang nakakagulat na alok sa trabaho, isang pamana, o bagong pagkukunan ng kita. Maari rin namang espiritual, isang biglaang ideya, pagbugso ng pagkamalikhain, o isang intuitibong senyas na diretso kang dadalhin sa kasaganaan. Pero ito ang pinakamahalagang bahagi. Ang himalang ito ay hindi kakatok ng malakas. Bubulong lang ito. Dadaloy. Tutugon ito sa pagkaka-align mo, hindi sa kaba mo. Kailangan mong maging handa, energetically, emotionally, spiritually. Kaya kung matagal mo nang nararamdaman ang hatak
Kung paulit-ulit mong nakikita ang mga numerong 100, 11, 818 o 2025, hindi ito aksidente. Mga palatandaan ito. Ang enerhiyang pinansyal ni Scorpio sa 2025 Scorpio. Ang 2025 ay hindi basta isang taon lang. Ito ang taon ng iyong muling pagsilang sa larangan ng pera. Habang ang iba ay humahabol sa kayamanan sa pamamagitan ng pagpupunyagi o swerte, ikaw ay umaakit nito sa pamamagitan ng pagbabago. At ngayong taon, ang pagbabagong iyon ay nagiging kapangyarihan. Mula pa sa simula ng 2025, inihahanda na ng mga bituin ang entablado para sa iyong malaking tagumpay. Si Pluto, ang planetang namumuno sa iyo, ay nagsimula ng mabagal ngunit makapangyarihang paglipat patungong Aquarius, isang signos ng inobasyon, digital na kayamanan, at kolektibong pag-unlad. Para sa Scorpio, nangangahulugan ito na ang iyong likas na kakayahang makita ang higit pa sa panlabas ay magiging pinakamalakas mong armas sa pananalapi. Mapapansin mo ang mga oportunidad na hindi nakikita ng iba, lalo na sa online na mundo, sa mga pamumuhunan o sa mga negosyo na may kinalaman sa pagpapagaling, psikolohiya, pananaliksik, o pagbabagong anyo. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Si Saturn, ang planeta ng disiplina at pangmatagalang gantimpala, ay nakaposisyon ngayon sa iyong bahay ng paglikha. Ibig sabihin, ang mga passion project mo, mga ideyang matagal mo nang inaalagaan ng tahimik, ay magkakaroon na ngayon ng matatag na pundasyon upang lumago at magtagumpay. Ang dating pangarap lang ay nagiging konkretong plano. Pagdating ng kalagitnaan ng taon, papasok si Jupiter, ang dakilang tagapagpalawak. Simula sa panahong iyon, liliwanagan ni Jupiter ang iyong mga relasyon at usaping pinansyal. Maaaring makapasok ka sa mga makapangyarihang pakikipagpartner, makatanggap ng tulong mula sa hindi inaasahang lugar, o tuluyang mapagaling ang mga lumang sugat na may kinalaman sa self-worth, at habang tumataas ang kumpiyansa mo, ganun din ang iyong kita. Scorpio, ang enerhiya mo sa pera ngayong 2025 ay malalim ang koneksyon sa emosyon mo. Hindi mo ito pwedeng paghiwalayin. Kapag emotionally aligned ka, kapag nakalaya ka na sa dating guilt, hiya, o takot, bumubukas ang pintuan para sa kasaganaan. Kaya ngayong taon, hindi lang simpleng pagbabudget o pagsisipag ang hinihiling sa'yo. Ang kailangan ay paghilom, pagtitiwala, at ang pagsuko sa daloy ng universo. Hindi ka na inilaan para lang mabuhay. Inilaan ka para umunlad. At ngayon, sinasalamin na ng universo ang enerhiyang matagal mo nang tinatago sa katahimikan. Kaya kung matagal ka nang gumagawa ng panloob na trabaho, tahimik na nagdadasal, pinapatawad ang sarili, nilalayuan ang mga toxic na relasyon, at paulit-ulit na bumabangon mula sa pagkatalo. Alamin mo ito, hindi ito nawalan ng saysay. Bawat binhi na itinanim mo ay malapit ng mamulaklak. At ang anihan, nagsisimula sa Hunyo 1. Ang himalang pinansyal na ito ay hindi aksidente. Ito ay direktang bunga ng iyong tibay, vision, at ng desisyon ng iyong kaluluwa na bumangon, kahit ilang ulit ka pang ibinagsak. Ang 2025 ang taon kung kailan titigil ka na sa pagdududa sa sarili mo, Scorpio. Mga palatandaan na papalapit na ang iyong himala, Scorpio, kailanman ay hindi naghahatid ang universo ng himala ng walang babala. Lagi itong nagbubulong muna sa pamamagitan ng mga senyales, simbolo, at mga kakaibang sabay-sabay na pangyayari. Ang tanong, napapansin mo ba sila? Sa mga linggo bago ang Hunyo 1, 2025, maaaring naging mas matalas ang iyong espiritual na pakiramdam. Maaaring napapansin mo ang kakaibang mga pattern tulad ng palagi mong pagtingin sa orasan sa 11, 11, 2, o 8, 18. Ang mga paulit-ulit na numerong ito ay hindi aksidente. Isa silang senyales, mga tulak ng universo na nagsasabing may hindi pangkaraniwang bagay na nakatakdang mangyari para sa'yo. Nagiging mas malinaw din ang iyong mga panaginip. Maaaring napanaginipan mo ang mga hagdan, elevator,
pagbukas ng mga pinto, o pagtanggap ng misteryosong regalo. Hindi lang ito bunga ng iyong imahinasyon. Mga mensahe ito mula sa astral realm, inihahanda ka sa paparating na pagbabago. Kapag malapit nang dumating ang isang himalang pinansyal, ang iyong subconscious ang unang nagigising. Ipinapahayag ang mga bagay na hindi kayang ilarawan ng salita. Nararamdaman mo rin ba ang bugso ng emosyon na tila walang dahilan? Bigla ang saya, pagluha, o kaba na parang walang pinagmulan. Iyan ang enerhiyang dumadaloy sa'yo. Ang iyong kaluluwa ay nag-aayos. Nililinis ang espasyo para sa mas malaki at mas magandang darating. Ang espiritual na detox na ito ay bahagi ng pagdating ng himala. Isa pang palatandaan, hindi inaasahang kaliwanagan. Maaaring bigla kang nakakalimot sa lumang galit, naglalayo sa mga toxic na relasyon, o nawawala ang takot sa pera. Maaaring bigla kang ginanahan maglinis, magsulat sa journal, o balikan ang isang lumang pangarap. Hindi ito basta trip lang. Ito ay paghahanda. Inaayos ng universo ang iyong panlabas at panloob na mundo upang magkaroon ng puwang ang kasaganaan. Minsan pa nga, makakatanggap ka ng tila random na mensahe. Isang kaibigang magpapadala ng quote na tumama sa damdamin mo, isang video na eksaktong sagot sa iniisip mo, o maririnig mong may nag-uusap tungkol sa bagay na iniisip mo lang kanina. Ang mga synchronicity na ito ay mga banal na echo. Paalala na hindi ka nag-iisa sa prosesong ito. May ilang Scorpio rin na nagsabing nakakaramdam ng matinding bigat sa dibdib, o tila pagkirot o pagbazing sa ulo o kamay. Mga enerhiyang hindi maipaliwanag ng siyensya pero malalim na nararamdaman ng kaluluwa. Kapag malapit na ang isang himala, madalas ang katawan mo ang unang nakakaalam bago pa ang isip mo. Kaya kung pakiramdam mo ay tila mas buhay ang mundo ngayon, na parang ito'y direktang nakikipag-usap sa'yo, hindi mo lang ito iniisip. Nasa daloy ka, nakakonekta ka, ginagabayan ka. At bawat palatandaan ay nagtuturo sa isang petsa. Hunyo 1. Ano ang dapat asahan sa Hunyo 1 Scorpio? Pagdating ng Hunyo 1, hindi ito magiging isang karaniwang araw. Mula sa paggising mo pa lang, maaaring maramdaman mong iba ang hangin. Mas mabigat, mas tahimik, parang may kakaibang enerhiya. Parang humihinto ang mundo sa paghinga. At kung makikinig ka ng mabuti, mararamdaman mong may gumagalaw sa iyong kaluluwa. Ito ang enerhiya ng isang kosmikong pagbubukas. Isang banal na pagkakataon na matagal nang inihahanda ng universo. At sa wakas, binubuksan na ito para sa'yo. Ngunit huwag mong asahan ang fireworks o dramatikong mga tanda mula sa langit. Ang enerhiya ng Scorpio ay malalim, misteryoso, at tahimik. Darating ang himala sa anyo ng mga bulong, ng banayad na tulak, ng eksaktong tamang oras. Maaaring mapansin mong may mga taong biglaang lalapit, mag-aalok ng tulong, magbabahagi ng ideya, o magdadala ng balita na hahantong sa pinansyal na biyaya. Isang job offer, ideya sa negosyo, o koneksyong matagal mo nang nakalimutan ay maaaring biglang bumalik na may bagong layunin. Hindi ito mga aksidente. Isa itong orchestrated na pagdaloy ng biyaya. Sa emosyonal na aspeto, maaaring makaramdam ka ng kakaibang katahimikan. Ang matagal mo ng kaguluhan sa pera, seguridad, at panloob na kaba ay maaaring biglang tumahimik. Mararamdaman mong malinaw na ang isip mo. Matatag. Parang sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, malaya kang huminga. Iyan ang himala na dumadaloy sa nervous system mo. Inaayos muli ang paniniwala mo sa sarili. Ang ibang Scorpio ay makakaranas ng biglaang intuition, isang ideya na tila galing sa kawalan pero malinaw at napapanahon. Maaaring ito ang desisyon na matagal mong iniiwasan o isang creative download na naglalaman ng susi sa hinaharap mong kasaganaan. Pagtiwalaan mo ito. Ito ang karunungan ng iyong kaluluwa na sa wakas ay tumatagos na sa ingay ng mundo. Ang iba naman ay maaaring makaranas ng emosyonal na paglabas. Luha, tawa, o biglaang pagbalik ng alaala, mga palatandaan ito na ang iyong enerhiya ay inaayos muli. Bago dumating ang himala,
Nililinis muna ng kaluluwa ang espasyo nito. Hayaan mong dumaloy ang emosyon. Huwag pigilan. Ang bawat emosyon ay may dalang mensahe at biyaya. At huwag kang magtaka kung may mga munting biyayang pinansyal na dumating muna, isang refund, bayad na utang, malaking tip, o di inaasahang pagkikita sa isang taong bubukas ng bagong pinto para sa'yo. Ito ang unang patak ng isang paparating na buhos ng mas malalaking biyaya. Ngunit marahil ang pinakamalaking pagbabago ay magaganap sa loob mo. Sa Honyo 1, maaaring maramdaman mo na rin sa wakas ang matagal mo nang hinahanap. Ang pakiramdam ng pagiging ligtas, ginagabayan, at karapat-dapat. Ang sandaling ito ay hindi tungkol sa biglaang kayamanan. Ito ay tungkol sa pagkaka-align. Ito ay tungkol sa pag-alala kung sino ka talaga, Scorpio. Isang kaluluwang hinubog sa apoy at ngayoy umaahon patungong ginto. Isang kwentong Scorpio na hango sa tunay na buhay. Ang pangalan niya ay Isabel Cruz, isang 37 taong gulang na Scorpio mula sa katimugang baybayin ng Pilipinas. Sa halos buong buhay niya, naniwala siyang isinumpa siya pagdating sa pera. Kahit gaano siya kasipag, gaano karaming trabaho ang pasukin niya, o gaano kahigpit siyang mag-budget, lagi na lang may pumapalpak. Isang maulan na gabi ng Marso habang mag-isa siyang nakaupo sa kanyang maliit na apartment matapos mawalan na naman ng trabaho, bumulong siya sa kisame. Universe, kung may natitira pa para sa akin, ipakita mo naman. Hindi niya alam noon, pero dininig ang kanyang panalangin. Dahil malapit na siyang humakbang papasok sa kanyang himala, isang himalang darating sa Hunyo 1, sa paraang hinding-hindi niya inaasahan. Sa mga sumunod na linggo, may mga kakaibang bagay na nagsimulang mangyari. Paulit-ulit niyang nakikita ang numerong 829 sa resibo, sa orasan, sa mga plaka ng sasakyan. Magigising siya mula sa malinaw na panaginip, lagi tungkol sa tubig, gintong barya, at ang bahay ng kanyang kabataan. At pagkatapos ay dumating ang emosyon, bugso ng lungkot at bigla ang kasiyahan na hindi niya maipaliwanag. Sa gabi ng Mayo 31, napanaginipan ni Isabel na nakatayo siya nang nakapaa sa gilid ng bangin. Hawak ang isang kalawangin na susi. Sa kanyang likuran, nakatayo ang mga anino ng lahat ng bersyon ng sarili niya. Bata, galit, wasak, umaasa. Sa panaginip, may tinig na bumulong. Buksan mo ang hinaharap. Sa'yo na ito. Kinabukasan, Hunyo 1, nagising siya na may malinaw na pakiramdam. Hindi man niya lubos na naunawaan ang nangyayari, iba ang pakiramdam niya. Mas magaang, mas matapang. Sa araw ring iyon, nakatanggap siya ng hindi inaasahang mensahe sa LinkedIn. Isang dating kliyente mula maraming taon na ang lumipas ang nakakaalala sa galing niya bilang virtual assistant. At inalok siyang muling kunin, triple na ang bayad. Tinanggap niya. Ilang oras lang ang lumipas, may isa pa siyang natanggap na mensahe. Mula sa isang kaibigan na matagal na niyang hindi nakausap. Inaalok siyang buhayin muli ang online business idea na dati nilang pinlano pero nakalimutan na. Tinanggap niya ulit. At sa gabing iyon, habang nagsusulat sa kanyang journal, napagtanto ni Isabel ang isang bagay. Hindi pala talaga tungkol sa pera ang lahat. Tungkol ito sa enerhiya. Nang sinabi niyang oo sa sarili niya, sumagot ang universo ng oo pabalik. Sa loob ng 3 buwan, nabayaran ni Isabel ang lahat ng kanyang utang, nadoble ang kanyang kita, at sa wakas ay lumipat sa apartment na matagal na niyang pinapangarap. Ngunit higit pa roon, ginising niya ang bahagi ng sarili niyang matagal nang natutulog, ang bahaging naniniwalang karapat-dapat siya sa mga himala. Ngayon, tinuturuan ni Isabel ang iba na magtiwala sa mga senyales. Ikinukuwento niya ang kanyang karanasan hindi para magyabang, kundi para paalalahanan ng iba, lalo na ang mga Scorpio, na kapag itinakda ng universo ang isang petsa, may dahilan ito. At para sa kanya, ang petsang iyon ay Hunyo 1. At ngayon, Scorpio, iyon na ang araw na iyon. Paano magka-align sa enerhiya ng himala, Scorpio? Ang kaalaman na may darating na himalang pinansyal ay simula pa lamang.
Para tunay mong matanggap ang inihanda ng universo para sa iyo sa Hunyo 1, hindi sapat ang maghintay lang. Kailangan mong magka-align. Una, unawain ito. Ang mga himala ay hindi gantimpala. Sila ay tugon. Hindi nagbibigay ang universo batay sa desperasyon. Nagbibigay ito batay sa iyong enerhiya. Kaya tanungin mo ang sarili mo, anong enerhiya ang daladala mo ngayon? Takot ba? Pagdududa? O tiwala, pagsuko, at kahandaang tumanggap? Upang lumipat sa receiving mode, magsimula sa isang cleansing ritual. Sa gabi ng Mayo 31, sindihan mo ang isang puting kandila. Sa iyong journal, isulat ang lahat ng paniniwalang handa ka ng pakawalan. Hindi ako magaling sa pera. Hindi ko deserve ang kasaganaan. Lagi akong naghihirap. Sunugin mo ang papel ng ligtas. At habang nauupos ang abo, bigkasin mo. Ngayon ay nililikha ko ang espasyo para sa mga himala. Sunod, sabihin mo ang iyong intensyon. Hindi mula sa takot, kundi mula sa pananampalataya. Sabihin mo ito na parang nakuha mo na, ako ay naka-align sa mga himalang pinansyal. Handa na akong tumanggap. Ako ay ligtas sa kasaganaan. Hindi lang ito dapat sabihin, dapat mo rin itong maramdaman. Ilagay mo ang kamay mo sa dibdib habang binibigkas ito. Hayaan mong pumasok ang mga salita sa katawan mo, hindi lang sa isip. Sa buong araw ng Hunyo 1, manatiling present. Bagalan mo ang iyong kilos. Obserbahan ang iyong paligid. Kung bigla mong naramdaman ang pagnanais na dumaan sa ibang ruta, bumisita sa isang lumang lugar, o kontakin ang isang taong matagal mo nang hindi nakausap, sundin mo ito. Ang mga ganitong udyok ay hindi random. Isa silang paanyaya. Linisin mo rin ang iyong kapaligiran. Ayusin mo ang iyong wallet. I-organize ang iyong work area at alisin ang mga sirang o hindi na ginagamit na bagay. Energetically, ang kalat ay nakaharang sa daloy. Ang malinaw na espasyo ay mas welcoming sa mga bagong biyaya. At higit sa lahat, manatiling bukas ang damdamin mo. Kung may bagay o taong mag-trigger sa'yo sa araw na yon, sa halip na mag-react, itanong mo, ano ang itinuturo nito sa akin? Bawat emosyonal na alon na iyong hinaharap ng may kahinahunan ay patunay sa universo na handa ka ng humawak ng mas malaki. Hindi mo kailangang maging perpekto para sa himala. Ang kailangan mo ay presensya. Kaya sa Hunyo 1, huwag lang hanapin ang pera. Hanapin mo ang pagbabago sa enerhiya. Ang kapayapaan, ang kaliwanagan, ang pag-alam. Scorpio, hindi ka lang nagmamanifest ng pera. Nagmamanifest ka ng alignment. Mensahe sa pagtatapos, tinutawag ka na ng iyong kapalaran. Scorpio, ang paglalakbay mong ito, hindi ito basta nagkataon. Ito'y banal. Bawat pagkabigo, bawat pagkaantala, bawat panalangin tila walang kasagutan, lahat ay paghahanda para sa sandaling ito. Ang Hunyo 1, 2025 ay hindi lang simpleng petsa sa kalendaryo. Ito ay nakatakdang tagpo ng iyong kaluluwa at kapalaran. Sa loob ng maraming taon, ginawa mo ang mahirap na panloob na gawain. Hinarap mo ang mga aninong tinatakbuhan ng iba. Tahimik kang umupo habang ang mundo ay abala sa ingay. Nilampasan mo ang mga bagyong hindi kinaya ng karamihan. At heto ka pa rin. Matatag. Umaasa. Patuloy na naniniwala na may higit pa. Ito ang nagpapakakaiba sa'yo. Ito ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng universo. Dahil ang himala mo ay hindi para lang sa'yo. Ito ay para baguhin ka. At sa pamamagitan mo, makaaabot ito sa iba. Ang kwento mo ng muling pagbangon mula sa abo ay magiging liwanag sa landas ng iba. Kaya habang papalapit ang Hunyo 1, huwag kang magtago. Huwag kang magduda. Huwag kang lumiit. Tumindig ka. Ibigkas mo ang intensyon mo. At lumakad ka papunta sa buhay na noon pa man ay para na sa'yo. Dahil ang kapalaran mo, hindi ito nasa likod mo. Hindi ito malayo sa'yo. Nasa harapan mo ito. At tinatawag na ang pangalan mo.